ang amoy ng nasusunog na kahoy. Iyon ang laging nauna. Isang amoy na tila gumagapang mula sa kadiliman ng kanyang panaginip, kumakapit sa kanyang lalamunan at pumipiga sa kanyang dibdib. Sumunod ang nakakapasong init, isang lagablab na humahalik sa kanyang balat kahit na walang apoy na nakikita. At ang mga sigaw na walang pinanggagalingan, ngunit umuugong sa bawat sulok ng kanyang isipan. Tulong! Tulungan niyo kami! Napabalikwas ng bangon si Luz Viminda. Humahabol ang kanyang hininga at ang kanyang palad ay nakakuyom ng mahigpit sa manipis na kumot. Malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo habang nililibot ng tingin ang paligid. Hindi nagliliyab na silid. Hindi mga sigaw ng paghingi ng saklolo. Ang naririnig lamang niya ay ang ugong ng makina ng bus at ang mahinang hilik ng katabi niyang pasahero. Napabuntong hininga siya, isang tunog na may kasamang panginginig. Muli ang bangungot. Ang bangungot na kasama na niya mula pa noong magkamalay siya sa ampunan. Itinukod niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana ng bus, pinapanood ang mga puno at bukirin na mabilis na nagdaraan. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa Maynila, umaasa siyang iniiwan na rin niya ang pait ng nakaraan. Ito na iyon. Ang Hacienda de la Estrella. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Humigpit ang hawak niya sa kanyang luma at nagkukulay na bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Nasa loob niyon ang lahat ng kanyang ari-arian sa mundo, ilang piraso ng damit, isang maliit na pitaka na may kakarampot na pera, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang litratong sunog ang mga gilid. Iyon lamang ang tanging alaala niya sa mga magulang na hindi man lang niya nakilala. Ilang sandali pa, unti-unting bumagal ang takbo ng bus. Mula sa malayo, natanaw ni Luz ang isang dambuhalang arko na gawa sa bakal. May mga disenyo ng bulaklak at bituin na masalimuot ang pagkakayari. Sa tuktok nito, nakaukit sa eleganteng mga titik ang pangalan ng lugar, Hacienda de la Estrella. Para itong tarangkahan patungo sa ibang mundo. Hiha, dito na, sabi ng konduktor. Tumango si Luz, pinilit ngumiti. Salamat po. Dala ang kanyang munting bag, maingat siyang bumaba ng bus. Hinarap niya ang tarangkahan. Mas matayog pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang itim na bakal ay tila mga daliring nagbabantay sa isang kaharian. Sa likod nito, isang mahabang daan na nalilinyahan ng matatayog na puno ng akasya ang bumabati sa kanya, patungo sa isang mansyon na aninag pa lamang niya mula sa kinatatayuan. Isang malalim na hininga. Kaya mo ito, Luz. Para ito sa kinabukasan mo. May isang maliit na pinto sa gilid para sa mga taong tulad niya. Kumatok siya ng 3 beses, ang tunog ay tila nilamon ng katahimikan ng lugar. Ilang saglit pa, bumukas ito at isang babaeng nasa mga 50 anyos, may maamong mukha at buhok na may mga puti ng hibla, ang sumalubong sa kanya. Nakasuot ito ng uniforme ng isang katiwala. Ikaw ba si Luz Viminda Santos? Tanong ng babae, may ngiti sa kanyang mga labi. Opo. Ako po, magalang na sagot ni Luz. Ako si Elvira, ang head housekeeper. Halika, pumasok ka, anyaya nito. Manang Elvira na lang ang itawag mo sa akin. Pumasok si Luz at tila siya nalunod sa kagandahan ng hardin sa loob. Sampaguita, Rosal, Gumamela, lahat ay namumukadkad at ang halimuyak ay salungat na salungat sa alikabok ng Maynila na kanyang iniwan. Habang naglalakad sila sa malapad na hardin, hindi mapigilan ni Manang Elvira na titigan si Luz. May kung anong pagtataka at pamilyaridad sa mga mata nito. Pasensya ka na, Hija, sabi ni Manang Elvira, tila napansin ang kanyang pagkatitig. May kamukha ka lang. Isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Isang tipid na ngiti lamang ang naisagot ni Luz. Sanay na siyang marinig iyon, ngunit hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nila. Pumasok sila sa mismong mansyon at muling napigil ni Luz ang kanyang hininga. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang na parang salamin. Ang mga kasangkapan ay yari sa matitigas at madidilim na kahoy, at isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisam. Kung ang tarangkahan ay patungo sa ibang mundo, ang loob ng mansyon ay isang palasyo. Ito ang magiging tahanan mo ngayon, Luz. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa mga patakaran at maging masipag, paliwanag ni Manang Elvira, habang iginagabay siya patungo sa kusina. Ang may-ari, si Don Alejandro, ay mabait ngunit istrikto.
Ang apo niyang si Senorita Corazon. Huminto sandali si Manang Elvira, tila naghahanap ng tamang salita. Ay may pagkapartikular sa kanyang mga gusto. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya. Napatango si Luz. Naiintindihan niya. Sa mundong ito, siya ang tagasunod. Ang kanyang papel ay maglingkod ng walang tanong. Sige po, Manang Elvira. Makakaasa po kayo. Ipinakita sa kanya ni Manang Elvira ang kanyang magiging maliit na silid sa likurang bahagi ng mansyon, malapit sa kwarto ng iba pang mga kasambahay. Simpleng-simple lang ito, may isang kama at isang maliit na aparador, ngunit para kay Luz, ito ay isang santuwaryo. Maayos niyang inilagay ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa granding sala upang hintayin ang susunod na utos. Maya-maya pa, isang tunog ng matutulis na takong ang umalinggaw sa marmo na sahig. Mula sa engranding hagdanan, isang babae ang pababa. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kapusyan ng kanyang balat. Ang kanyang buhok ay itim na itim at nakapusod ng perpekto, at ang kanyang mga mata ay matalim tumingin. Ito marahil si Senorita Corazon. Naglalakad ito na tila pag-aari niya ang buong mundo. Hindi nito pinansin si Luz. Dumiretso ito sa isang maliit na mesa kung saan nakahain ang isang pitse ng malamig na fruit juice at isang baso. Sino ang nagtimpla nito? Napakatamis, angil nito matapos uminom. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo sa baso. Pasensya na po, Senorita, sabi ng isang kasambahay na mabilis na lumapit. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Corazon. Ang mga mata nito ay nakapako kay Luz, sinusuri siya mula ulo hanggang paa na maihalong pagkamuhi. At sino ka? Tanong nito, ang kilay ay nakataas. Ako po si Luz Viminda, Senorita. Bagong katulong po, sagot ni Luz, napayuko. Mumisi si Corazon, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Luz Viminda. Ang pangit pakinggan. Itinaas niya ang baso, tila sinusuri ang kulay ng juice. At sa isang kilos na sinadyaman o hindi, natabig niya ang pitsel. Crash! Ang pitsel ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang kulay kahel na juice ay kumalat sa puting-puting marmol, kasama ang mga bubog. Ang tanga-tanga, sigaw ni Corazon. Tingnan mo ang ginawa mo. Napatingin si Luz sa kanyang mga kamay. Nakababa lang ang mga ito sa kanyang tagiliran. Paanong siya ang may kasalanan? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dinuro siya ni Corazon. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Linisin mo iyan. Ngayon din. Ang ibang mga kasambahay ay napayuko rin, walang nangahas na tumulong o magsalita. Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabantang pumatak. Walang saysay ang makipagtalo. Ito ang kanyang lugar. Ito ang kanyang trabaho. Opo, Senorita, mahinang sagot niya. Kumuha siya ng basahan at duspan mula sa kusina at lumuhod sa sahig. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng bubog, habang si Corazon ay nakatayo lamang sa di kalayuan, pinapanood siya na may kasiyahan sa mukha. Ang bawat patak ng juice sa sahig ay tila isang mansa sa kanyang bagong pag-asa. Habang siya ay nakaluhod, abala sa pagpupunas ng malagkit na sahig, isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na gawa sa katad ang huminto sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng isang kulay abong suit na halatang mamahalin. Ang kanyang tindig ay may otoridad, at ang kanyang mukha gwapo ito, ngunit may bakas ng pagkabagot at lamig sa kanyang mga mata. Ricardo, nandyan ka na pala, malanding bati ni Corazon, ang boses ay biglang naging matamis. Ang lalaking nagangalang Ricardo ay hindi sumagot agad. Ang mga mata nito ay sandaling napako kay Luz na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang tingin na mabilis, hindi mabasa, ngunit sapat na para maramdaman ni Luz ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Hiya! Awa! O pagwawalang bahala? Hindi niya masabi. Napaaga yata ako, sabi lang ni Ricardo, ang boses ay malalim at walang emosyon, bago nito ibinaling ang tingin kay Corazon at tuluyang hindi na pinansin si Luz. May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Wala naman. Halika, sa hardin tayo, aya ni Corazon at ipinulupot ang braso nito sa braso ni Ricardo.
Naglakad sila palayo, iniwan si Luz na nakaluhod pa rin, hawak ang basang-basahan at pinapanood ang kanilang mga anino na naglalaho. Naramdaman niya ang kirot, hindi dahil sa pagkapahiya, kundi dahil sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Ito ang mundo nila, isang mundo ng kapangyarihan, kayamanan at mga kasunduan. At sa mundong iyon, siya ay isa lamang anino na naglilinis ng kanilang kala. Nang matapos ang araw, pagod na pagod si Luz na humiga sa kanyang kama. Ang katawan niya ay masakit, ngunit mas masakit ang kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang burahin ang matalim na tingin ni Corazon at ang malamig na mga mata ni Ricardo. Subalit, habang papalapit na siya sa hangganan ng pagtulog, may mga boses siyang narinig mula sa labas ng kanyang silid. Mga boses na pamilyar. Ang boses ni Corazon, mataas at puno ng galit. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang mag-alinlangan. Matagal na itong napagkasunduan. Sumunod ang boses ni Ricardo, mahina ngunit may diin. Hindi ko sinabing hindi ako sang-ayon, Corazon. Ang sinasabi ko lang, hindi natin kailangang magmadali. Magmadali? Ricardo, ang Montelibano Shipping ay nangangailangan ng investor. Ang pamilya de la Vega ang sagot. At ako ang susi doon. Isang sandaling katahimikan. Napigil ni Luz ang kanyang hininga sa ilalim ng kanyang kumot. Pagkatapos, ang boses ni Corazon ulit, mas malakas at desperado, na maihalong panunumbat. Pakakasalan mo ako, Ricardo. Sa ayaw at sa gusto mo. Para ito sa kapakanan ng mga pamilya natin. Walang narinig na sagot si Luz. Tanging ang tunog na lamang ng mga yabag na papalayo. Naiwan siyang dilat ang mga mata sa dilim. Ang malamig na katotohanan ang narinig niya ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib, mas mabigat pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang pag-asang dala niya kaninang umaga ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanglaw na anino. Ang kasal ay isang transaksyon. Hindi ito isang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong nagmamahalan. Ito ay isang pagsasanib puwersa ng dalawang korporasyon, isang merger na isinara hindi sa isang boardroom, kundi sa isang hapagkainan kung saan ang bawat subo ng pagkain ay may kaakibat na presyon. Ang Hacienda de la Estrella ay hindi lamang lupain, Ricardo, wika ni Doña Victoria Montelibano, ang kanyang ina. Ang boses nito ay kasing kinis at kasing lamig ng perlas na kwintas na nakapalibot sa liig nito. Ito ay legasya. Isang pangalan. At ang pangalang iyon, kapag idinugtong sa Montelibano, ay magpapatibay sa ating pundasyon para sa susunod na 50 taon. Nasa pribadong silid sila ng isang mamahaling restaurant, napapaligiran ng madilim na kahoy at malalamlam na ilaw. Ngunit para kay Ricardo, ang pakiramdam ay tila nasa loob siya ng isang kulungan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kubyertos. Naiintindihan ko po, Mama, sagot niya, ang boses ay formal at walang bahid ng anumang damdamin. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Naiintindihan niya. Paanong hindi? Iyon ang ipinapamukha sa kanya sa bawat araw, sa bawat paghinga. Ang Montelibano Shipping, ang kumpanyang itinatag ng kanyang lolo at pinalago ng kanyang ama, ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Ang pagbagsak ng ekonomiya sa ibang bansa ay direktang nakaapekto sa kanilang mga operasyon. At ang solusyon, ayon sa kanyang ina, ay hindi ang maghanap ng bagong merkado o mag-innovate. Ang solusyon ay si Corazon de la Vega. Si Corazon ay isang matalinong babae. May pagkamaramdamin, ngunit nasa kanya ang dugo ng mga de la Vega, patuloy ng kanyang ina, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Pamamahalaan niya ang hacienda, at ikaw naman ang Montelibano Shipping. Isang perpektong alyansa. Napainom si Ricardo ng alak. Perpekto. Ang perpektong imahe ng pagpapakasal sa isang babaeng hindi niya mahal, para sa isang kinabukasang hindi niya pinili. Naalala niya ang kanyang ama. Isang taong simple, na laging nagsasabing ang pinakamalaking yaman niya ay ang pagmamahal sa kanyang asawa. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Marahil ay mabuti na ring wala na ito para masaksihan kung paano ginagamit ng ina niya ang pag-ibig bilang isang kasangkapan sa negosyo. Gagawin ko po ang nararapat, sabi ni Ricardo, ang mga salitang iyon ay lasang-lason sa kanyang dila. Ang nararapat ay ang bumalik sa Hacienda de la Estrella kinabukasan, dala ang isang iting peke at mga bulaklak para kay Corazon.
Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan papasok sa malawak na lupain, nakaramdam siya ng pamilyar na pagkasuklam. Ito ang kanyang magiging buhay. Isang gininto ang hawla. Ipinark niya ang kotse at naglakad papasok sa mansyon. Ang katahimikan sa loob ay biglang binasag ng isang pamilyar at matinis na boses. Hindi ba't sinabi ko na dapat laging may bagong pitas na bulaklak dito sa florerang ito? Bakit tilalanta na ang mga ito? Ang boses ni Corazon. Nakatayo ito sa gitna ng sala, nakapamiwang, at nakaturo sa isang maliit na florera sa ibabaw ng mesa. Sa harap nito ay nakayuko ang bagong katulong, ang babaeng nakita niyang naglilinis ng nabasag na pitsel kahapon. Si Luz Viminda. Hindi sumasagot ang dalaga. Nakayuko lamang ito, ang mga kamay ay magkadikit sa harapan, tila tinatanggap ang bawat salita na parang isang hampas. Sumagot ka. Bingi ka ba? Sigaw ulit ni Corazon. Nakita ni Ricardo kung paano bahagyang nanginig ang mga balikat ni Luz. Ngunit hindi ito umiyak. Hindi ito nagpakita ng galit. Tanging isang tahimik na pagtitiis. Isang dignidad sa gitna ng kahihiyan. At sa sandaling iyon, nakita ni Ricardo ang malaking pagkakaiba nila ni Corazon. Si Corazon ay ingay, gulo, at walang katapusang pangangailangan para mapansin. Si Luz Viminda naman ay katahimikan. Isang malalim at matatag na katahimikan na tila kayang lunurin ang lahat ng sigaw sa paligid. Bago pa man makahirit ulit si Corazon, tumikim si Ricardo, isang tunog na sapat na para maputol ang tensyon sa sala. Corazon. Agad na lumingon si Corazon, at ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang peking ngiti, kasing bilis ng pagpalit ng panahon. Ricardo. Darling. Kanina ka pa ba? Kararating lang, sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay dumaplis lamang sa nakayukong si Luz bago tuluyang tumuon kay Corazon. Lumapit siya, dala ang mga bulaklak na tila nawalan na ng saysay. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa maliliit na bagay. Nasasayang ang ganda ng umaga. Ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit may talim na tanging si Corazon lang marahil ang makakaramdam. Bahagyang sumimangot ito, ngunit agad ding bumawi. May punto ka, darling. Nakakainis lang talaga ang mga baguhan. Halika, sa labas tayo. May gusto akong ipakita sa iyong mga bagong kabayo. Kinuha nito ang mga bulaklak mula sa kanyang kamay at ipinasa sa isa pang kasambahay na tila walang nakita at narinig. Hinila na nito si Ricardo palabas, palayo sa eksenang iyon. Hindi na muling lumingon si Ricardo, ngunit ang imahe ng dalagang nakayuko sa sahig ay nanatili sa kanyang isipan. Ginugol niya ang sumunod na 2 oras sa pakikinig sa mga walang katuturang kwento ni Corazon tungkol sa mga kabayo, sa mga bagong alahas na gusto nitong bilhin, at sa mga plano nito para sa kanilang engagement party. Tumango-tango lamang siya, nagbigay ng mga formal na sagot, habang ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kababawan. Nang sa wakas ay makahanap siya ng pagkakataon, nagpaalam siyang maglalakad-lakad muna sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan, kahit pansamantala, ang gininto ang haulang ito. Ang hardin ng Hacienda de la Estrella ay isang obra maestra. Bawat halaman ay nasa tamang lugar, bawat bulaklak ay namumukadkad sa pinakamatingkad nitong kulay. Ngunit ang hinanap ng kanyang mga mata ay hindi ang mga orchid o ang mga gumamela, kundi ang hardin ng mga rosas sa bandang likuran, ang paboritong lugar ng yumaong si Doña Althea, ang ina ni Corazon, ayon sa mga kwento. At doon, nakita niya ito. Si Luz. Nakaluhod ito sa lupa, hindi para linisin ang kalat ng iba, kundi para alagaan ang mga rosas. May hawak itong maliit na gunting, maingat na pinuputol ang mga tuyong dahon at sanga. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, nagbibigay dito ng isang bahagyang kulay tsokolete. Sa kanyang ginagawa, mayroon siyang konsentrasyon at respeto, na para bang ang mga halaman ay mga sagradong bagay. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga sapatos na katad ay lumilikha ng mahinang tunog sa damuhan. Hindi siya napansin ni Luz hanggang sa siya ay nasa likuran na nito. Mag-ingat ka sa mga tinik, mahinang sabi ni Ricardo. Nagulat si Luz. Mabilis itong napatayo at humarap sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkataranta. Sir Ricardo, nautal niyang sabi, at mabilis na ipinunasan ang kamay na mailupa sa kanyang damit. Napayuko ito agad. Pasensya na po. Naglilinis lang po ako.
Alam ko, sagot niya. Nakikita ko. Iginilid niya ang kanyang tingin sa mga rosas. Mukhang masaya sila sayo. Hindi umimik si Luz. Ang katahimikan nito ay hindi nakakailang, ito ay isang pader na itinayo niya sa kanyang paligid. Isang pader na sa halip na itulak si Ricardo palayo ay mas lalo lamang nagpausisa sa kanya. Taga saan ka nga pala? Tanong niya, sinubukang gawing kaswal ang kanyang tono. Nag-atubili si Luz. Nakita ni Ricardo kung paano humigpit ang hawak nito sa bulsa ng kanyang palda, na para bang may isang bagay na mahalaga doon na ayaw niyang makuha. Sa malayo po, sir, halos pabulong nitong sagot. Isang sagot na hindi naman talaga sagot. Ngunit sa halip na mainis, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na iba. Respeto. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang mababang katayuan, ay maisariling mga lihim na pinangangalagaan. Tumango na lamang siya. CJ, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Tumalikod na siya at naglakad palayo, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na muling sumulyap. Nakita niyang nakatingin din ito sa kanya, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong yumuko at bumalik sa pag-aalaga ng mga rosas. Kinahapunan, habang pabalik siya sa mansyon mula sa kanyang kotse, natanaw niya si Luz na nagwawalis sa malawak na beranda. Tirik na tirik ang araw, at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Walang ibang tao sa paligid. Si Corazon ay nagpapahinga sa kanyang silid. Ang ibang kasambahay ay abala sa loob. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Dumiretso siya sa kusina. Kumuha siya ng isang baso, nilagyan ito ng yelo at binuhusan ng malamig na tubig. Lumabas siyang muli, dala-dala ang baso. Inilapag niya ito sa isang maliit na mesang naroon, malapit sa kinatatayuan ni Luz. Napahinto si Luz sa pagwawalis, gulat na napatingin sa baso, at pagkatapos ay sa kanya. Heto, inumin mo, sabi niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Masyadong mainit ang araw. Ang reaksyon ni Luz ay pag-aalangan. Naku, sir. Hindi na po kailangan. Okay lang po ako. Hindi iyan tanong, mariing sabi ni Ricardo. Utos iyan. Alam niyang iyon lang ang paraan para hindi ito makatanggi. Ayaw niyang isipin itong dahil ito sa awa. Ito ay isang bagay na hindi pa niya lubusang maintindihan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng mansyon, ngunit huminto siya sa likod ng isang malaking haligi kung saan hindi siya makikita. Mula roon, sinilip niya ang beranda. Nakita niyang nag-atubili pa si Luz ng ilang sandali. Lumingon-lingon ito sa paligid. Nang makasigurong walang nakatingin, dahan-dahan itong kinuha ang baso. Itinaas niya ito sa kanyang labi at uminom. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Ricardo, may kung anong kasiyahan siyang naramdaman. Sakto namang palabas si Corazon mula sa isang silid. Ricardo, saan ka ba galing? Akala ko umalis ka na. Nagpahangin lang, sagot niya, mabilis na lumayo sa haligi para salubungin ito. Sa pagmamadali ni Luz na itago ang baso at bumalik sa pagwawalis nang marinig ang boses ni Corazon, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda. Isang maliit, nakatuping papel. Hindi niya ito napansin. Nang paalis na si Ricardo kasama si Corazon, sinadya niyang mapadaan sa lugar kung saan nahulog ang papel. Yumuko siya at mabilis itong pinulot, sinigurong hindi napansin ni Corazon na abala sa pagkukwento. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Nang makasakay na siya sa kanyang kotse at papalayo na sa hasyenda, saka lamang niya ito inilabas. Binuklat niya ang papel. Luma na ito, malutong sa maraming tupi. Sa loob, isang guhit kamay ng isang bata. Isang bituin na may 5 dulo, iginuhit gamit ang isang kulay dilaw na krayola. Simple lang. Walang espesyal. Ngunit habang tinititigan niya ang bituin, isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan, malabo, mabilis, parang isang luma at sirang pelikula. Ang halakhak ng isang batang babae. Ang pakiramdam ng magaspang na pader na may katulad na guhit. Isang hardin, isang puno ng mangga, isang pangakong matagal nang nalimutan. Napakunot ang kanyang noo. Anong-anong alaala ito? Hinawakan niya ng mahigpit ang papel. Saan ko na nga ba nakita to? Ang imahe ay naglaho na,
Ngunit ang pakiramdam ay nanatili, isang misteryosong pamilyaridad na nag-ugnay sa kanya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa babaeng nag-aalaga ng mga rosas at may mga lihim sa kanyang mga mata. May mga araw sa Hacienda de la Estrella na ang sikat ng araw ay tila mas mainit, ang mga bulaklak ay tila mas mabango, at ang pag-asa ay tila abot kamay. Ito ang mga araw na hindi niya nakikita si Senorita Corazon. Ngunit may mga araw din na ang langit ay kulay abo, ang hangin ay mabigat, at ang bawat sulok ng mansyon ay tila may aninong nagbabantay. Ito ang mga araw na nararamdaman niya ang mga mata ni Sir Ricardo. Ang presensya ni Sir Ricardo ay isang komplikadong bagay para kay Luz. Ito ay isang munting liwanag sa madilim niyang mundo, isang baso ng malamig na tubig sa tirik na araw, isang maikling pag-uusap sa hardin ng mga rosas, isang tingin na tila nakikita ang higit pa sa isang hamak na katulong. Ngunit ang liwanag na iyon ay nagdadala rin ng panganib. Bawat kibot ni Sir Ricardo ay nagiging sanhi ng mas matalim na tingin mula kay Senorita Corazon. Ang selos ni Corazon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong kabahayan. Napapansin ni Luz na iniiwasan na siya ng ibang mga kasambahay, bumubulong-bulong kapag siya ay dumaraan. Ang kabaitan ni Manang Elvira ay nananatili, ngunit mayroon na itong bahid ng pag-aalala. Mag-ingat ka, Luz. Paalala nito isang umaga habang tinutulungan niya itong magtiklop ng mga bagong labang mantel. Ang apoy ay mas mabilis magliyab kapag binubuhusan ng langis. Naiintindihan ni Luz ang ibig sabihin ni Manang Elvira. Siya ang apoy. Ang atensyon ni Sir Ricardo ang langis. At si Senorita Corazon ang naghihintay na magliyab. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa malawak na aklatan ng mansyon, ipinatawag siya ni Don Alejandro. Ang matandang patriarch ay nakaupo sa kanyang malaking silyang yari sa Nara, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Luz Viminda, Hija, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit may otoridad. Maupo ka. Nag-aalangang umupo si Luz sa silyang nasa tapat niya. Bakit po, Don Alejandro? Nakikita ko ang iyong kasipagan, sabi ng matanda. Ang iyong lola ang aking yumaong asawa mahilig din siyang mag-alaga ng mga rosas. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Naaalala ko siya sa iyo. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Luz. Bihira siyang makatanggap ng papuri. Salamat po, Don Alejandro. Nais ko sanang may ipagawa sa iyo, patuloy nito. Binuksan nito ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob nito, isang kumikinang na alahas ang nakalagay, isang brotse na may disenyong bulaklak, na papalibutan ng maliliit na diamante. Ito ay pag-aari ng aking yumaong anak na si Althea. Medyo marumi na. Pwede mo bang dalhin ito sa aking silid at linisin gamit ang espesyal na panlinis doon? Mag-iingat ka. Napakahalaga niyan sa akin. Opo, Don Alejandro. Makakaasa po kayo, sagot ni Luz. Ang kanyang puso ay puno ng paggalang at pag-iingat. Maingat niyang kinuha ang brotse. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit mabigat, hindi lang sa material, kundi sa mga alaala na kaakibat nito. Dala-dala ang alahas, umakyat siya sa ikalawang palapag patungo sa silid ng Don. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, hinarang siya ni Corazon. Saan ka pupunta? Tanong nito, ang mga mata ay agad na napako sa brotse na hawak niya. Pinapalinis po ni Don Alejandro itong alahas niya, Senorita, magalang na sagot ni Luz. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Corazon, isang ngisi na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Luz. Akin na. Ako na ang gagawa. Baka mabasag mo pa iyan. Inagaw nito ang brotse mula sa kanyang kamay bago pa man siya makapalag. Bumalik ka na sa trabaho mo. Walang nagawa si Luz kundi tumango at tumalikod. Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag. Mas mabuti nang si Corazon ang gumawa kaysa magkaroon pa siya ng kapahamakan. Ngunit kinagabihan, ang munting kapayapaang iyon ay nawasak. Nasa gitna ng hapunan ang pamilya de la Vega, kasama si Ricardo at ang ina nitong si Doña Victoria. Si Luz ay nakatayo sa isang sulok ng malawak na dining hall, kasama ang iba pang mga katulong, naghihintay ng anumang iutos. Ang usapan sa mesa ay formal at tungkol sa negosyo. Ngunit biglang nagsalita si Corazon, ang boses niya ay puno ng pagkaalarma. Lolo, nasaan na po pala ang broths ni Mama Althea? Hindi ko po makita sa lalagyan nito.
Natigilan si Don Alejandro. Ano? Ngunit ipinalinis ko iyon kaninang hapon. Ang mga mata ng matanda ay napunta kay Luz. Lahat ng mata sa silid ay napunta rin sa kanya. Ang mga mapanuring mata ni Doña Victoria, ang mga nagtatakang mata ni Manang Elvira, ang mga nag-aalalang mata ni Don Alejandro, at ang mga mata ni Ricardo, na may bahid ng hindi paniniwala. Ikaw, Luz Viminda. Ikaw ang huling pinahawak ni Lolo Nyon, akusa ni Corazon, tumatayo, ang kanyang mukha ay namumula sa kunwaring galit. Nasaan ang brotse? Inamin mo na. Ninakaw mo, ano? Hindi po, mabilis na tanggi ni Luz, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Senorita, kayo po ang kumuha sa akin kanina. Sabi niyo po, kayo na ang maglilinis. Sinungaling, sigaw ni Corazon. Huwag mong ibaling sa akin ang kasalanan mo. Magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay tumusok sa puso ni Luz na parang isang punyal. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang iningatan kundi ang kanyang dangal. Ngayon, sa harap ng lahat, dinudungisan ito. Hindi po totoo iyan, pakiusap niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Don Alejandro, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang mukha ni Don Alejandro ay puno ng pagkadismaya. Si Doña Victoria naman ay umiling-iling, tila nasusuklam sa eksena. Kung ganyan, sabi ni Corazon na may tagumpay sa kanyang boses. Hahalughugin natin ang kwarto mo. Bago pa man makakilos ang sinuman, tumayo si Ricardo. Sandali, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kung hahalughugin ang kwarto niya, dapat lang nahalughugin din ang sayo, Corazon. Para maging patas. Nagulat si Corazon. Ano? Bakit naman? Dahil inaakusahan ka niya. Simple lang, sagot ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Corazon. Kung wala kang itinatago, hindi ka dapat matakot. Hindi nakaimik si Corazon. Ang pagiging kalmado ni Ricardo ay mas epektibo pa kaysa sa anumang sigaw. Pumayag ito sa huli, puno ng pagmamaktol. Si Manang Elvira ang naatasang maghalughog sa kwarto ni Luz. Walang natagpuan. Pagkatapos, si Ricardo mismo ang nagpresentang tumingin sa kwarto ni Corazon, kasama si Manang Elvira. Lahat ay naghihintay sa ibaba. Si Luz ay nakatayo na parang isang estatwa, nanginginig sa takot at kahihiyan. Pakiramdam niya ay libu-libong karayom ang tumutusok sa kanya. Ilang minuto pa, bumaba si Ricardo. Hawak niya ang isang puting panyo. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ibabaw ng mesa. Sa loob niyon, kumikinang ang broths ni Doña Althea. Nasaan mo ito nahanap? Tanong ni Don Alejandro, ang boses ay nanginginig. Nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga sedang panyo sa aparador ni Corazon, simpleng sagot ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin kay Corazon na ngayon ay namumutla na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Corazon ay napaurong, hindi makapagsalita. Ang kanyang kasinungalingan ay nakalantad sa harap ng lahat. Corazon, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Alejandro, ang boses ay puno ng pait. Hindi na hinintay ni Luz ang kasunod na eksena. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng mansyon, patungo sa kadiliman ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya, hindi lang dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kalupitan ng mundo. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Amoy pa lang, alam na niyang si Ricardo iyon. Okay ka lang, mahinang tanong nito. Umiling si Luz, hindi magawang magsalita. Alam kong hindi ikaw ang kumuha, sabi ni Ricardo. Mula pa sa simula, alam kong nagsasabi ka ng totoo. Itinaas ni Luz ang kanyang ulong puno ng luha. Bakit? Dahil nakikita ko sa mga mata mo, sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi marunong magnakaw ang mga matang iyan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala na ang amo at ang katulong. Tanging 2 tao na lang ang naroon. Dahan-dahang inilahad ni Ricardo ang kanyang kamay. Nag-atubili si Luz, ngunit sa huli, tinanggap niya ito. Marahan nitong pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang mga balat. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mukha ay papalapit, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi.
Ngunit bago pa man magkadikit ang kanilang mga mundo, isang anino ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Ayan pala kayo. Ang boses ni Corazon, puno ng lason at galit. Naghiwalay agad sina Luz at Ricardo. Nakatayo si Corazon doon, ang kanyang mukha ay nababalutan ng puot. Ang galing! Pagkatapos mo akong ipahiya, dito ka naman makikipaglampungan sa isang hamak na utusan. Sigaw nito, ang mga salita ay tila mga bato na ibinabato kay Luz. Corazon, tumigil ka, mariing sabi ni Ricardo. Ngunit hindi ito nakinig. Sa isang kilos na puno ng desperasyon at kabaliwan, lumapit ito kay Ricardo. Hinawakan nito ang kanyang mukha at sa pilitang hinalikan siya sa mga labi, isang halik na marahas, puno ng pag-aangkin at walang bahid ng anumang pagmamahal. Pagkatapos ng ilang segundo, humiwalay ito at hinarap si Luz, na nakatulala sa nasaksihan. Ang sakit na naramdaman ni Luz ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan kanina. Kita mo, ganti ni Corazon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Akin siya. Akin lang. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Luz habang pinapanood niya si Corazon na hinihila si Ricardo pabalik sa mansyon. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, ang pait ng isang halik na hindi para sa kanya ay sumasakal sa kanyang puso, at ang munting liwanag na kanyang nakita ay tuluyan ng nilamon ng anino ng kasinungalingan. Ang bigat. Iyon ang unang naramdaman ni Elvira pagkagising niya kinaumagahan. Isang bigat na hindi pisikal, kundi isang pasanin sa kanyang kaluluwa na tila, lalo pang bumibigat sa bawat paglipas ng taon. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, ito ay katahimikan ng isang nalalapit na bagyo. Ang mga kasambahay ay kumikilos na parang mga anino, nag-iiwasan ng tingin, bumubulong-bulong tungkol sa nangyari kagabi. Ang kahihiyan ni Corazon, ang tapang ni Ricardo, at higit sa lahat, ang sakit sa mga mata ni Luz. Bawat eksena ay umuulit sa isipan ni Elvira habang pinangangasiwaan niya ang mga gawaing bahay. Ang bawat pagwawalis sa sahig ay tila pagwawalis sa mga piraso ng basag na tiwala. Ang bawat pag-aayos ng mantel sa mesa ay tila pagtatakip sa isang malaking kasalanan. Ang kanyang kasalanan. 20 taon. 20 taon na niyang dinadala ang isang sikretong kasinlaki ng hasyenda. Isang sikreto na ipinangako niyang iingatan hanggang kamatayan. Ngunit habang nakikita niya ang kalbaryo ni Luz, habang nasasaksihan niya kung paano ito yurakan sa mismong tahanan na dapat ay sa kanya, ang pangako ay nagiging isang sumpa. Nang umagang iyon, habang naghahain siya ng agahan para kay Don Alejandro, nakita niya ang matanda na nakaupo sa kanyang silya sa beranda, nakatingin sa malayo. Ang mukha nito ay tila mas humpak kaysa dati, ang mga guhit ng kalungkutan ay mas malalim. Manang Elvira, tawag nito nang hindi lumilingon. Ang hardin tila nawalan ng kulay. Naintindihan ni Elvira ang ibig sabihin nito. Hindi ang mga bulaklak ang tinutukoy ng Don. Ito ay ang sigla ng buong pamamahay. Maayos din po ang lahat, Don Alejandro, sabi niya, kahit ang sarili niyang mga salita ay walang pananalig. Paano? Paano kung ang mismong ugat na ang nabubulok, tanong ng matanda, isang tanong na tumago sa puso ni Elvira. Bigla, napahawak si Don Alejandro sa kanyang dibdib. Isang igkas ng sakit ang gumuhit sa mukha nito. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Don Alejandro, sigaw ni Elvira, napatakbo siya papalapit. Binitawan niya ang hawak na tray at ang tunog ng nabasag na tasa ay umalingaw sa katahimikan. Diyos ko po! Tulong! Mabilis na rumesponde ang ibang mga tauhan. Isinugod nila ang Don sa kanyang silid-tulugan. Dumating ang doktor ng pamilya at agad itong inasikaso. Paglabas ng doktor, ang hatol ay malinaw, isang atake sa puso. Mahina, ngunit isang babala. Kailangan ng Don na iwasan ang anumang matinding emosyon. Habang nakatayo si Elvira sa labas ng silid ng Don, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang takot na gumapang sa kanyang dibdib ay mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig. Paano kung iyon na ang huli? Paano kung namatay siyang hindi nalalaman ang katotohanan? Ang bigat sa kanyang kaluluwa ay naging isang matinding kirot. Nang bumalik siya sa ibaba, nalaman niyang hindi pa bumabangon si Luz. Nilalagnat po ng mataas, manang, sabi ng isang katulong. Binabangungot po yata. Panay ang ungol. Agad na tinungo ni Elvira ang maliit na silid ni Luz. Naabutan niya ang dalaga na nakahiga,
balot na balot sa kumot, ngunit pinagpapawisan ng malapot. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga labi ay tuyo. Sa kanyang pagtulog, may mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Sir. Wag po, T. Ungol nito sa pagitan ng mabilis na paghinga. Naramdaman ni Elvira ang bawat ungol ni Luz na parang isang hagupit sa kanyang konsensya. Ang nangyari kagabi, ang pag-asa, ang pagkabigo, ang halik ng kasinungalingan, ay malinaw na labis na dinamdam ng dalaga. Umupo si Elvira sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo, isinawsaw ito sa palangganang may maligamam na tubig, at marahang ipinunas sa noo ni Luz. Leve, Hija, nandito lang ako, pabulong niyang sabi, mga salitang matagal na sanang dapat niyang sinabi. Habang pinupunasan niya ang liig ng dalaga, bahagyang nahawi ang kwelyo ng damit nito.